Kung tayo'y tumatawag sa Diyos, bato-bato sa langit tamaan, huwag magagalit. Kapag araw lang ng linggo, naaalala natin siya. Sa araw lamang ng linggo, tumatawag tayo sa Kanya. Sa loob lamang ng misa at pagkatapos nito, hindi na tayo makakaalala sa Kanya. Dumadating pa yung pagkakataong kahit araw ng linggo, tinatamad pa tayo. Anong ibig sabihin nun? We are not really thirsting for Him. Ang matindi, we are allowing the devil to quench our thirst for God sa pamamagitan ng pagpapababaw ng demonyo ng kaligayahan natin. Kasi imbes na mauhaw tayo sa espiritual na bagay, pinapamper na lang natin ang ating sarili ng mga material na bagay. Pinabababaw ng demonyo ang kaligayahan natin. Alam po ninyo, hindi laging positibo ang ibig sabihin ng mababaw lang ega ang kaligayahan yan. Unless naranasan mo na ang kaligayahan sa iyong buhay na tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Doon pwede mong masabi, mababaw na ang kaligayahan mo sapagkat napuno ka na niya ng kaligayahan sa iyong buhay. So much so na kahit simple, kahit konting kaligayahan na lang ang ibigay ng tao, ng bagay, ng pangyayari sa iyo, okay na. Wala nang paglagyan ang kaligayahan mo. Nag-uumapaw na agad ang kaligayahan mo. Kasi nga, napuno na ng kaligayahan nagmumula sa Diyos ang buhay mo. Doon pwede mong masabi, mababaw na lang ang kaligayahan mo. Kasi nga, napuno na niya ng kaligayahan ang puso mo. Pero po pwedeng maging mababaw ang kaligayahan natin sa paraang negatibo. Ito'y kapag, katulad ng sinasabi ko kanina, hinayaan natin ang dyablo na pababawin ito. Kapag hinayaan natin ang dyablo, nabusugin tayo ng mga material na pamatid-uhaw, gayong ang nauuhaw ay yung ating espiritualidad sa buhay. Pag ganon, sasabihin ng Panginoon sa atin, napakababaw ng kaligayahan mo. Napakababaw ng kaligayahan mo. Pinagpalit mo ako. As if God is telling us, sa pera, tama ang pera mo ay maraming kaligayahang maibibigay sa iyo. Pero lahat ng kayang ibigay na kaligayahan ng pera mo, kaya kong ibigay sa iyo. On the other hand, lahat ng kaya kong ibigay na kaligayahan sa iyo, hindi kayang ibigay ng pera mo. Napakababaw ng kaligayahan mo. As if God is telling us, napakababaw ng kaligayahan mo. Pinagpalit mo ang pamilya mo sa babae mo, sa lalaki mo. Yung pamilyang binuo ko para sa iyo. Huwag na nating pag-usapan yung relasyon ninyong mag-asawa kung hindi ka na talaga masaya. Pero paano yung relasyon mo sa mga anak ninyo? Yun ang nawala sa'yo. Napakababaw ng kaligayahan mo. Pinagpalit mo ito. Napakababaw ng kaligayahan mo. Sa kagustuhan mong kumita ng malaki, sinira mo ang tiwala ng tao sa'yo. Mas malaki ang nawala sa'yo. Sapagkat mas marami kang kikitahin kung mas maraming taong nagtitiwala sa iyo. Napakababaw ng kaligayahan mo. Pinagpapalit mo ang mahal mo dahil sa galit, dahil sa pride mo. Hindi mo naisip na pagdating ng araw, mas madaling alisin ang galit mo kaysa papanumbalikin ang nasirang relasyon mo sa mahal mo dahil ipinagpalit mo ito sa pride at sa galit mo. Napakababaw ng kaligayahan mo. Ito yung parang sinasabi ng Diyos sa aklat ni Propeta Jeremias 2:13, pinagpalit mo ako na bukal ng tubig ng buhay, sa balon na butas. Ano ka pa naman? Parang ganyan ang sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan sa mga taong nalulugmok sa kasalanan. Sabi ni C.S. Lewis, we are too easily pleased. Ang babaw ng kaligayahan natin when we could be happier. Kung lagi lamang tama ang gagawin at pipiliin natin. Buti na lamang ang Diyos ay matyaga sa atin. Don't you realize He's still blessing us despite our sins? Katulad ng pagtatyaga niya sa babaeng Samaritana sa ating gospel reading. Kung ilang beses siyang inisnab, but Jesus still pursued her. Katulad ng pagtatyaga niya sa ating first reading sa mga mareklamong Israelita, nagtsatyaga ang Diyos sa atin. Kaya hindi rin nakapagtataka na nauuhaw siya. Bakit? Napapagod din siya sa paghahanap sa atin. Dahil kung saan-saan tayo nagpupunta, sumusuot, dahil sa pagkakasala natin. Maawa naman tayo sa Panginoon
na may likha ng lahat na kayang lumikha ng tubig pero nauuhaw sa pagbabagong buhay natin. Pati rin nawa natin ang kanyang uhaw, ang uhaw ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagbabagong buhay natin.